Hello everyone! Today I'm going to share everything that I spent para maka-move out here in the Philippines and starting from scratch to. So wala akong kinuha sa bahay, walang binigay sa akin na any appliances, furniture, as in lahat galing sa akin. Lahat talaga galing zero kasi this is actually my first time moving out. So makakakuha na din kayo dito ng idea if this is your first time kung ano ba yung mga essentials and yung mga dapat yung unahin na bilhin before you move out. So you can also canvas lahat ng mga gagastusin mo or shoulder mo when you finally decide to move out. For this whole video, I'm gonna divide everything into two, which is yung may actual expense and yung mga estimated expense for you. Kasi may mga times na nag-oversplurge ako sa isang bagay pero hindi nyo naman kailangan. It really just depends on you. I have everything in the Excel. So, mag-start tayo sa mismong pinaka-start, ang pinaka-importante, which is yung rent. So, ang binayadan ko para ma-close ko tong unit na to is yung rent, 1 month advance, 1 month deposit, and syempre notaryo for the contract. So, for the rent, I paid 9,000 pesos. Flat yon, as in buo na yon. Additional 9K for the 1 month advance. And then 1 month deposit is 4,500. Iba-iba yata yung 1 month deposit kasi depende yata yun sa unit owner kung magkano yung na-feel niya na kailangan niya for the bills or yung mga siguro damages ng unit. Ganun yata yung nag-work yung deposit. And then for the notaryo, 300 pesos. Kasi pag nagkaroon ka ng contract, syempre, kailangan ipanotaryo yan para legit yung contract nyo. For your estimate, ang ginawa ko na lang average ng rent is 11,000 pesos kasi nakikita ko usually sa pan-north na it's already minimum na medyo 15K kapag talagang gantong type of unit, yung malaki and may sarili kang 1 bedroom, may CR ka. So, again, iba-iba to. I'm just basing off of mine and yung mga research ko. So, definitely mga 15K, 13K, ganyan. So, 11K na lang for that sweet spot. 1 month advance is 11K. 1 month deposit, nilagay ko lang din 4,500 and then notaryo. So, naging total ko para nagkaroon ng contract dito is 22,800 pesos. And yung estimated naman is 26,800 pesos. So, yun lang yung kailangan nyo. Talagang upfront yung kailangan pag-ipunan para makapag-move out kayo. Kasi yung mga next na sasabihin ko, it really depends on you kung kailan nyo siya bibilin. Hindi ko isang bagsakan to binili. Please, I want some nuance. I want yung malawak yung isipan nyo. Hindi to isang bagsakan. Uso ang credit card. Uso ang konti-konti lang by month. Kasi sabihin nila na, hindi daw siya mayaman, hindi daw siya masyadong pera, nagbubuo siya, pero ba't ganito yung total niya? So, hindi siya isang bagsakan. But, ang mga pinakauna mong kailangan bilhin is yung appliances. Definitely. Ang pinakaunang-una ko is yung aircon, which cost 25,000 pesos. And then, electric fan for the price of 2,800. For the induction cooker, 1,800 pesos. Yung Xiaomi lang to. Rice cooker is 1,200. Refrigerator is 10,000 pesos. And yung vacuum, 2,300 pesos. So, ito hindi ko na gagawa ng estimate kasi I feel like I did my best to get the more on the cheapest pero maganda naman na side. Pag appliances, I highly recommend researching a lot and yung mga different purpose nyo and different tolerance nyo, I guess, sa appliances. Kasi for example, sa refrigerator ko, it's a manual defrost. Tapos, medyo hindi malaki yung space niya for everything. As to compare to Eman's unit kasi sa kanya 2-door pero automatic defrost. So, depende kasi tayo, iba-iba tayo ng tolerance sa appliances. But definitely, syempre, mas mahal yung sa kanya. So, mag-add ko siguro mga additional 8K or 6K for everything. But I'm pretty happy with what I got kahit na nag-yelo siya palagi. Again, ayoko magkakomment na hindi mo naman kailangan, but sa akin ganito lang yung this is my expense. So, kapag di mo naman kailangan ng aircon and di mo kailangan ng vacuum, you will be spending 15,800 pesos. But, in my case, I spent 43,100 pesos for everything. Ang sakit, di ba, no? 43,100 sa isang bagsakan. Kaya hindi ko talaga siya sinabay-sabay. Lalo yung ref, I think I bought it like 1 month after moving in kasi hindi ko talaga carry. Huwag niyong pilitin, kumbaga, di ba? There's also a lot of ref na nakita ko na Fuji na parang 8, 6, 7K lang. Pero hindi kasi siya maganda eh. So, in the long run naman, mas mag-benefit kayo kapag nag-invest na kayo sa quality appliances. Next naman na pinagbibili ko is for the kitchen area. Kasi napansin ko after a while, kasi nga wala pa akong ref masyado. So, puro kain lang tayo, delivery
or karinderya lang, wala akong mga kutsara, tinidor, and plates, pots and pans para mag-init. So, for my pots and pans, I spent 2,000 pesos. Iko-close ko na lang kasi yung mga barya, wag na natin include yun. Plates and utensils for 1,000 pesos. Thank you so much, Shopee and IKEA. Organizers and other kitchen stuff is 2,000 pesos. So, yung mga knife, yung mga lalagyan ng kutsara, tinidor, chopping board, etc. So, estimated 2,000 na lang yung mga miscellaneous moves for the kitchen with a total of 5,000 pesos. Bathroom stuff, binudget ko ng 2,000. So, yung mga organizers, mga timba, mga kaartihan sa bathroom, and yung ibang bathroom cleaning supplies. But together with the actual cleaning supplies, its total is 3,500. Kailangan yung i-take into budget yung mga cleaning supplies kasi I did not know na ganun siya kamahal pag bumibili ka sa mga groceries or sa mga Ace Hardware, etc. May makikita ka naman sa mga Shopee na mas mura like Seaways, different types of cleaning supplies ng toilet. Pero sa akin kasi bumili pa ako sa mga medyo generic na stores. So it kind of got on the expensive side. Everything that I said, you can have it if you're not really arte sa mga stuff like this, yung mga plates mo, cleaning supplies mo, organizers mo. Kasi I spent a total of 8,500. And for your estimate, we can kind of push it until para sa estimate nyo, I think we're gonna push it up until 6,000 pesos. Ito wala nagsabi sa inyo nito, pero ito yung hidden killer sa budget nyo, which is yung moving or delivery fees. Pero yung sasabi ko, moving logistics or delivery fee is yung mga binili mo from different stores. For example, kapag bumili ka ng appliances like ref, pag bumili ka from IKEA, cabinets, drawers, or pag may binili kang second-hand na furniture. So, medyo yun din yung kailangan yung i-budget. Kasi yung mga aircon ko, ref ko, hindi pa kasama dyan yung delivery fee, as in flat rate yung price niya. So, you have to take into consideration yung mga gantong expenses, mga hidden expenses, I guess. So, nilagay ko is 3,000 pesos for the deliveries. So, that covers the essentials, meaning 1 month or 2 months, makakasurvive ka ng ganito lang yung gamit mo. And that total is 77,400 pesos. Now, we're moving on to the second half, which is yung furnitures, beds, kaartihan, ganyan. Actually, nag-avail ako ng deep cleaning service for my apartment bago ako nag-move in. So, nag-hire lang ako ng Get Clean and nilinis sila yung buong unit. And then, nilinis ko after ulit. Medyo overthinker lang tayo ng a little bit. That's why I hired a deep cleaning service. So, I paid 3,200 for that. Pero sulit naman kasi na-cover naman nila yung buong apartment, even yung CR, and yung mga kitchen counters. Now, for the bedroom part, again, dito isang pagsakan. I bought bed mattress, which cost 10,000 pesos. Aray ko. Actually, nag-debate ako for the very long time kung bibili ako ng 3,000 or 5,000 na mattress. Pero yun talaga yung pinaka-nagustuhan ko, yung 10K. For the estimate, I'm just gonna put 5,000 pesos na price of bed mattress. And then, for my bed frame, I paid 3,000 pesos. For the estimate, I'm also just gonna put the 3,000 kasi for single bed lang naman din. So, usually yun na yung price nila. I paid 6,500 for my cabinet here. It just fits perfectly sa akin yung size, yung wood color. Oh, malamig kasi akong damit. So, yun na yung perfect size sa akin. But you can definitely find a 4,000 cabinet. So, yun yung lalagay kong cabinet na estimated. And then, for the dining table, dito ako nag-splurge kasi very specific ako sa hinanap ko na dining table. I just wanted a really good dining table that suits for my needs and yung size ng apartment kasi medyo mas maliit pa ng konti. So, gusto ko ng mataas and then mahaba. I actually bought one from Shopee around 1,000 pesos kaso hindi ko din siya nagamit kasi hindi siya ganun pala kaganda. Hindi din siya yung perfect size. So, when I saw this table, sabi ko, okay, unti-unti natin itong babayadan pero mag-splurge ako sa kanya, which I paid for 9,000 pesos. For the estimate, I'm just gonna put 2,000 pesos kasi may binili si Emon sa unit niya. Very good circle wood na table. And sa Orange Up lang din yon. And up to this day, okay pa naman siya. You would definitely find a cheaper table that suits your needs. For the dining chair, ito naman yung binili ko sa Orange Up, which costs 2,000 pesos. And I'm just also gonna put the 2,000 pesos price para sa estimated natin. So, yung 5 items na yon, it costed me 30,500 pesos. And then, for the estimate, it only costs 16,000 pesos.
Mag-add lang ako ng additional 5,000 pesos estimate just in case you want to buy another more expensive item or kapag gusto nyo nang dagdagan yung ibang, alam mo yung medyo i-stretch yung budget nyo sa isang item, then you have the 5,000 pesos additional budget. The furnitures and the additional 5,000 pesos, everything costs 21,000 pesos. And then yung everything I spent, mapa deep cleaning, and then yung mga iba kong furnitures, it costed me 33,700 pesos. So, adding up yung mga essentials plus yung furniture, ang total estimate is 99,100 pesos. I've seen some videos and I think ang average is 70 to 80k, but hindi sila starting from scratch. May mga previous na silang appliances, furniture. I guess medyo pa 6 digits talaga yung pag starting from scratch ka. In this economy, pwede ka na mag-move out kapag may ganito ka na kaya mong i-push, I guess. But again, hindi mo siya isahang bibilin. That is not the most ideal na gagawin mo is isang bagsakan mong bibilin. I highly recommend building up your emergency funds first before splurging on the furnitures, on the appliances. Kasi kung hindi mo kaya ng may emergency fund ka, then I don't really recommend you moving out agad. But for the furniture appliances, mas maganda na unti-untiin mo muna para hindi ka mabigla, di ba? But syempre, kung kaya nyong i-stretch talaga and matalino kayo, mag-thrift kayo, mag-second hand kayo sa FB Marketplace, you can definitely go for 60k or 50, even 50k. Now, moving on naman tayo sa actual expense ko, sa total expense ko sa moving out na to. And that is 11,100 pesos. Hindi ko sinadya na 101,111 yan na. Yung kinampit ko siya ngayon for the video, it actually shocked me on how much I spent. So now that I'm looking at it, parang medyo nagsisistuloy ako kasi ang laki pala talaga. Pero kasi alam ko talaga medyo kailangan mo talaga mag-prepare for the worst, I guess. Pag bibili ako ng something, di ako isang bagsakan. 10k, ganyan. Chuchu, hindi naman ganun. Gusto ang pay later. Joke. Kasi I remember I started out na parang 70 to 80k lang yung kaya kong i-spend for the moving out. After a few months, saka ko lang binili yung iba. Especially yung mga furniture na hindi ko naman agad-agad kailangan. But if you want me to make a video on everything that you need to know before moving out, like yung preparation and yung mga need mong gawin, and especially since hindi dito natatapos yung gastos mo, meron ka pang mga bills, meron ka pang mga kailangan i-take into consideration when it comes to renting. So, I can expand on that on another video, but na lamya lang ako nung kinombit ko lahat ng mga binabayadan ko or ginastos ko for the move out. But then again, the most expensive naman is the very first move out. Kasi feel ko kapag nag-move out na kayo or me sa ibang unit or ibang house, then I will not be spending as much kasi I already have everything. Especially since I invested on so many quality and good furnitures, appliances na I feel like hindi na ako gagastos ulit ng ganito kalaki. May tiwala naman ako na it will not be taken out of context. Kung nasa bangko ko to, ang saya ko. Now that we've got that out of the way, nakahinga na ako ng malalim kasi hindi na ako seryoso ulit. Yes! Pwede na ako magligalig ulit. I posted this story and ang daming tatanong kung saan tong galing yung libro na to. This book is titled There Lives a Young Girl in Me Who Will Not Die. And I've been enjoying it kaya parang nag-stop ako midway kasi sabi ko, parang gusto ko siyang maging comfort kid. Like, gusto ko siyang i-savor. Gusto ko siyang unti-untiin kasi na-appreciate ko and nakaka-emotional ang mga binabasa ko sa kanya ibang poems. Tutuwa ako sa kanya. And I'm on page 82. Tapos, ang one of my favorites here, let's see, kasi ang ginagawa ko para ma-keep up ko kung ano yung mga favorite ko. I usually just do this. Ayan. Yung may mga rating ako sa kanya. So, I have a rating for one poem. They had spewed us out and there was only one thing left. To grow up. That's literally what it feels like. Kapag medyo matanda ka na tapos, parang na-feel mo pinapalayas ka na, ganyan. So far, I'm really enjoying this book. I just wanted something light
kahapon. Kasi I was very down nga, di ba? Kaya ayoko masyado magbasa ng mga heavy muna na books. And one of my goals this year is to read more poems and philosophical books. So, this is a great start. I am currently working on my Ex Libris / book stamp or bookplate kasi I've been wanted it for a very long time since I saw a lot of TikToks na sa Paris kasi sobrang dami doon. I mean, may maganda doon na gumagawa ng Ex Libris sa stamp sa Paris. I think around, pa yata, November, December. And then, wala akong makita talaga na any design that I wanted and hindi ko din alam kung saan papagawa, etc. Ginawa ko na lang, nagde-design na lang ako sa sarili ko. And ito na lang yung so far, yung nagagawa ko, ito pa lang. Nakakatawa kasi ginagaslight ko na yung sarili ko na maganda siya. Hindi ko magawa yung face, pero I'm really liking how I did this. Kasi gusto ko specific na, alam mo yung parang locket type, tapos vintage frame na type na bilog na may ganun. Ganun yung naisip kong design. That's why I went for this. Kasi meron naman yung square lang, diba? Square or just a circle, literal circle. Kaya I can't really tell if may mga shops dito sa Pilipinas na kayang i-accommodate yung design ko. Pero sure naman siguro meron kapag binigyan mo sila ng clear design mo. So, next problem ko naman is, paano ko siya i-translate sa JPEG? Di ko alam kung i-drawing ko ba siya sa any app or I'm not really sure, pero I'm just starting kasi I just wanted to physicalism yung naisip kong book stamp for the last few months. Ang ginagawa ko lang is ni-write ko lang yung name ko and then read by Raya Kim, tapos yung date kung kailan ko siya natapos. So, yun yung ginagamit ko this past few months kasi I wanted a personal touch sa libro ko kasi bigla ko naka-realize na gusto ko siyang, alam mo yun, forever kapag may makapasa man nito sa ibang tao. A little piece of me goes with them. Tapos, yung history ko, kumbaga, like, nasasad ako minsan pag naisip ko na, yung book na to, saan to, pero parang after few years, hindi ko na alam kung kanina siya mapupunta, kung saan ako ba, sa pamilya ko ba, or ibenta ba natin sa ibang tao, ganyan. So, nasasad ako. Kaya gusto ko ng personal ko dun na makikita ko sa libro ko. Kaya, I just took a leap and sabi ko na lang talaga, bahala na ako ng design. Basta I wanted to start kasi ayoko nang mag-wonder kung ano kaya itsura ng stamp ko. Gora na natin to, no? But so far, ito babaguhin ko to kasi medyo paulit-ulit yung libro. Tapos ito nakalagay Ex Libris or my name. Tapos siguro dito Ex Libris something here. Tapos I wanted a willow tree somewhere here. Here may mga carnation touch na flowers sa baba kasi it's one of my favorite flowers. Mag-isip pa ako ng symbols na related to me. Like, for example, snake, Capricorn, or Scorpio design, symbol, ganyan. A lamp or candle, ganun, laces. Definitely, kailangan may mga symbols sa atin na related to me.